na yung kapangyarihan ng panalangin ay mai-apply natin sa ating panahon so that we will not be a victim. Na hindi po tayo parating nabibiktima o nabubuhay sa mga discouragement, nabubuhay sa mga disappointment, nabubuhay sa takot. It is not the will of God na tayo po ay mabiktima ng mga negatibong ito na nangyayari sa mga tao na walang relasyon sa Diyos. But if you would say that you have a relationship with God, sabi ng Bible, if you are connected with God, you produce fruits. Ano ibig sabihin ng produce fruit? There will be results in your life. It is kingdom result, God results, God fruits, na mapapakinabangan mo dito sa buhay natin, sa ating panahon, kung paano nagtagumpay ang Panginoon sa kanyang henerasyon. Tayo rin po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magtagumpay sa ating panahon if we will apply the same key, the same routine, the same discipline, the same understanding ng authority ng panalangin. Hallelujah. Andito ba kayo ngayon? I want you to respond and focus sa words ng Panginoon. Because you are sitting there not to observe, not only to listen, but to actively participate in the votes of the kingdom. In the agreement of the kingdom. You're not here to be blessed. You are here to learn and equip. So that your life will progressively increase its quality in functioning in the kingdom in a higher dimension. Are you here? Para ito pong ating ina-apply na ito ay magdulot po sa atin ng iba yung pagpapala, iba yung stability, iba yung lakas at iba yung lalim ng ugat ng spiritual roots so that your life and our life will not be easily shaken in times of crisis. Maraming mga hamon sa buhay sa mundong ito. Some people face challenges in this life by their abilities. Some people face their life by their wages, their salaries. Paano kung magsara lahat ng yun? Paano kung lahat yun ay matanggal? What sustains you? Ano po pwedeng makapag-sustain sa'yo? Kung hindi ka masusustain ng faith at hindi ka masusustain ng prayer, you will always be shaken sa lahat ng mga nangyayaring dumarating at parating na mga crisis sa mundo. Sabi ng Bible, the just shall live by faith. Pag sinabing the just shall live by faith, they live in the realm of the Spirit because faith is in the realm of the Spirit, hindi po yan sa utak. At malaki ang koneksyon ng faith sa prayer. Malaki ang koneksyon ng prayer sa faith. You cannot pray without faith. Okay? So, hayaan po natin na unawain natin yung ating gagawing function. How many here wants to be led by the Spirit of God to function in a higher dimension this season? Amen. Kasi kung hindi mo ito maiintindihan, you cannot function in a higher level kasi una, hindi mo maintindihan yung identity mo, wala kang alam sa authority mo, wala kang ugat sa holiness and righteousness. So paano magiging effective at magiging matalim ang prayer mo? Because the prayer of a righteous man, hindi sinabing a prayer of a church attendees. Dahil maraming pwedeng umattend, pero not all are walking in righteousness. Lahat pwedeng umattend ng church, but not all will embrace holy life. Kaya yung yumayakap ng prayer at alam ang hinihingi o dinidemand ng prayer, maintindihan nila bakit kailangan nilang lumakad sa holiness and righteousness. So every time we gather like here, paglabas natin dyan, mas nauunawaan natin, mas na-enjoy natin, mas malinaw ang ating isipan
na lalong lumalim at mag-commit sa righteousness and holiness and spiritual routine in our private life. Maraming umaattend ng church. Pero hindi lahat ng umaattend na yun ay functional. Kaya na yung pagsasalita ng salitang amen with the sense of purpose, with the sense of understanding, they cannot really saying it by faith na sinasabing amen na merong sense of assurance and confidence na yung kanyang ina-amen ay talagang bumabaon at bumabaon sa langit. Hindi siya nag-agree religiously. Dahil alam niya yung kanyang agreement na gagawin will affect the move of God, will affect the hand of God. Kaya sabi na pagkadalawa nagkatipon sa aking pangalan and agree on earth, my Father will do it. The Father will begin to move in our behalf. My Father will do it for them. That's why agreement is very important. We don't agree religiously. We agree with faith. We agree on with what is being said. We vote. Bumoboto tayo doon sa ipinapahayag na salita ng Diyos. At yung legislation na yun, once na nag-amen ka, meron parang batas na naipasa sa realm ng Spirit na hindi pwedeng baliwalain ng langit. It will affect. It will affect in the heavenlies. It will affect our life. It will affect our family. It will affect situation. Because the Word of God said, hindi pwedeng magsinungaling. Ang salita ng Diyos, si Jesus mismo nagsasabi nun, if you agree on earth touching anything, my Father will do it. He's not a liar to say that. Kaya nung sinabi niya yun, nagsasalita siya ng isang principle, word, so that your prayer will be exciting. So that you will be excited in prayer. Not only be excited, but you will do prayer with sense of honor and sense of authority. You're not praying religiously. You are praying because you understand there will be fruits, there will be results while you pray. At meron kang karapatang mag-expect dahil naiintindihan mo ang ginagawa mo. Hindi ka nakikisama lang sa mga taong naririto sa paligid mo. Hindi ka nakikisama. Meron kang naiintindihang purpose, meron kang naiintindihang intensyon. At hindi ka gaya-gaya sa paligid mo. Hindi ka gumagaya sa kanila. You seek to understand so that you will come out sharp, instrument in the hand of God. Na ikaw ay magiging matalim na instrumento sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Now, I want you to see something here. Habang tayo po ay nakakakita ng mga nangyayari sa ating paligid, katulad nung nangyari sa Hawaii, yung pagputok ng bulkan, yung California fire, hanggang ngayon, kinukubkob na yung ibang syudad nung fire na yun. Hindi pa rin na-put out. At hanggang ngayon, tagal na. Anong ginagawa ng Diyos sa mundo? Ba't niya inalaw itong mga ito? Para ba pahirapan ka? O meron siyang ginagawang paggising? Kasi minsan meron tayong ibang notion ng paggising. Akala natin ng paggising, Lord, puro revival. Hindi mo ganun. Yung nangyari sa California, pwede mangyari sa atin. Pero bago mangyari yon, kailangan maintindihan natin paano madi-deferred, paano mahihinto o mai-slow down o mai-postpone ang mga bagay na gano'n. Posible mangyari rin sa atin. It's because we can move the hand of God through prayer. Are you here? Hallelujah.
Sabi ko kanina, ang pagkakaiba ng corporate prayer sa personal prayer, kailangan balance yun. Ito, ginagawa natin ito public, pero hindi natin parating ginagawa ito. Sabi ni Panginoon, winarningan niya yung nagpe-pray sa public, na baka maging religious, ano na lang kayo, we want to please the eyes of men, but not the eyes of God. Na gusto niyong makita, na katulad ng mga Pariseo, na makita sa mga lansangan na nagpe-pray sila. So si Lord, winawarningan niya yung ganon. Tapos nagturo din siya about prayer in the private. Go to your room, close the door, and relate with God personally, privately. So merong privately, merong corporate sa church, merong corporate na galaw ang church, merong individual na galaw. Alam mo, hindi tayo magiging effective sa ganito, hindi tayo magiging effective sa corporate prayer na ito kung wala kang na-establish na personal prayer in your life. So hindi masusustain ang corporate prayer nang walang private prayer na na-establish sa kanyang buhay. Hallelujah! So, every time na sila ay nagpe-pray, hallelujah, may nangyayaring manifestation. Sapagkat ito yung practice. Sabihin po natin lahat, lifestyle. Kapag hindi naging lifestyle, itong sacrificial na ginagawa natin ito, mananatiling sakripisyo ito sa iyong mata. But when sacrifice becomes a lifestyle, it becomes a culture. Naka-embed na yan. Naka-embed na yan sa sarili mo. Hindi ka na nagka-calculate, hindi ka na alam niyo, hindi ka na nagtutuos ng mga panahon, ng oras, ng araw. Hindi mo kinukwenta na itong mga ini-spend mong oras na ito ay sayang. Hindi sasagi sa isip mo na ang corporate na pag-attend ko rito ay sayang. But it brings a big benefits both for you at sa lahat na naririto. Malaki ang benefits nito. Narinig yung word kanina, your labor in the Lord will never be in vain. Lahat yun ay merong reward. At sa mga nagdaang teaching po natin, every time we pray, we deposit. That one time, meron kang i-withdraw. When a crisis comes to you, pwede kang mag-withdraw sa iyong deposit. Hallelujah. Alam niyo minsan, nagpakita si Lord ng isang vision while we are praying. Lahat ng aming prayer na dumarating, umaakyat. The moment yung prayer namin napunta sa kamay ng anghel, nagiging sibat sa kamay ng anghel, at yun ang pinansisibat niya sa principality. Ganun yung cooperation ng anghel. Parang kay Daniel, nagpe-pray si Daniel sa baba, lumalaban yung dinispatch ni Lord na anghel sa principality of Persia, hanggang sa nakabutas yung anghel na yon at naka-breakthrough, nakababa. Dumating yung answer prayer kay Daniel. But it took him 21 days to fight in prayer. Bakit umabot ng 21? Mag-isa lang kasi siya. Pero kung maraming nagpe-pray, hallelujah, mapapaiksi yung panahon ng manifestation ng answer ng prayer. Katulad nung pinag-pray si Peter sa Acts chapter 12. Nung siya yung pinag-pray doon, ang sabi ng Bible, yung isipan nila roon, imposible nang makaalis o makatakas si Peter. Kasi apat na pintuan bago ka makaalis eh. Kaya nga nung dumating si Peter doon sa pintuan, nagpe-prayer meeting pa sila. Dumating si prayer, nagpe-prayer pa rin sila. Dumating si Peter sa pinto, nagpe-prayer pa rin sila. Hindi nila maisip na si Peter yun kasi imposibleng makalaya si Peter. Knowing the structure
nung mga kulungan na yun na hindi ka basta-basta makakalabas. Kaya pagdating ni Peter sa pinto, habang nagpe-pray sila, hindi nila akalain na si Peter talaga yun. Ang sinabi nila, anghel ni Peter. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga imposibleng bagay na gagawang posible ng corporate prayer. Hallelujah. Now, I want you to see this word. Hallelujah. Sabi rito, yung pattern sa Book of Acts, corporate prayer is how the church was birthed and how it continued to grow. Ipinapanganak ang move ng Panginoon at patuloy itong lumalago. Pakinig ko kayo, kapag ka naputol ang supply ng prayer, mapuputol ang gatong ng paglago. Napapansin po ninyo yan. Pansinin po ninyo, hindi ho lahat nakaka-attend consistently ng prayer sa WT ngayon. Correct? We're not judging our co-saints. Meron talagang hindi nakaka-attend ng gabi-gabi for some reason. Pero yung pong mga tao na naiintindihan at nagkaroon na ng revelation ng Holy Spirit sa kanila, gaano ito kahalaga at kaimportante, they will never miss it. Dahil merong dinadownload ng Holy Spirit at unti-unti binibigyan ng enlightenment ng Panginoon so that ikaw ay patuloy na mag-seek at patuloy na magpakalalim. Amen. Kasi meron ka pang ibubuga, meron pang gustong gawin ng Panginoon sa'yo, kaya lang nag-aantay siya sa'yo na ma-develop ang iyong spiritual endurance. Lahat ng boksingero, dinevelop muna nila yung kanilang endurance na huwag maubusan ng oxygen hanggang 12 rounds. Dahil pag naubusan ka ng oxygen, first round pa lang, talo ka na. That's why ang ginamit sa prayer nung panahon ni Jesus Christ doon sa Gethsemane ay tinawag na word na agony. Agony. Agonize. Agony. Wrestle. Yun yung term. Nag-agonize siya. Sa pakikipagbaka. Sa spiritual realm. Apektado ang katawan mo. Ang isa sa atakihin ng kaaway ay yung katawan mo. Yung comfort ng katawan mo. Kaya kailangan well-rested ka, kailangan handa ka, handa yung physical body mo. Hallelujah. Hindi lang siya spiritual, kundi pati yung physical mo ay nag-a-agree. Kaya nung nag-i-engage na si Jesus sa dimension sa Gethsemane, pare-parehas lang naman silang pagod through the week. Pare-parehas silang pagod. But how come Jesus endured? Kasi nag-train niya, hindi lang yung spirit niya ang na-train niya, kundi pati yung katawan niya, na-train niya ng kanyang espiritu na nagpe-pray. Walang magawa yung kanyang katawan kung hindi sumunod at mag-agree sa ginagawa ng spirit niya na nakikipag-engage sa prayer. Hanggang nasanay na yung body na mag-say yes sa prayer, yes sa prayer, yes sa word, yes sa engagement. Nasanay na. Hello? Naintindihan nyo? Kaya kapag nag-pray na tayo corporately, mas madali. Pero pag nag-pray ka na individually, mas mahirap. Hindi ka na madali. Kasi yung exponential strength ng mas marami, merong exponential.
Mas madaling mag-amen kapag mayroong nagli-lead na nagpe-pray. Pero ikaw yung mag-lead sa engagement sa realm ng Spirit, hindi ganun kadali. Kaya kami doon sa Royal Priesthood, sa Project 8, after kami ng prayer, talagang ang pakiramdam namin, pagod na pagod kami. Kaya pagdating po nun, halos doon na kami maghapunan. Merong merienda, merong pagkain, kasi merong epekto sa katawan. Hello? Nung nag-i-equip si Peter, umabot na madaling araw yung turo niya, nahulog si Eutychus, patay. Tuturo si Paul, di ba? Inantok sa sobrang haba ng mensahe ni Paul, patay, second floor. Pero after nilang makita yung demonstration na nabuhay, nagising lahat sila nung actual na demonstration. Yung isa sa form of teaching, yung demonstration, it's a form of teaching. Gising lahat sila sa susunod na session ni Paul. Wala nang natulog. Na-energize din yung kanilang katawan kasi nakakita sila na isang klase ng lesson na na-demonstrate. Parang kay Paul ang daling i-demonstrate, no? Pero sabi niya, kailangan may download ko muna sa inyo ang lahat ng revelation na ganito. Madali na mag-demonstrate eh. Pero kung wala talaga kayong revelation, wala kayong blueprint para i-demonstrate sa actual. Alam ba, magturo ako rito ng healing, magturo tayo ng healing. Bakit hindi nagmamanifest minsan yung healing? Walang may sakit. Pumunta ka doon sa unbeliever. Ba't pa nag-pray ka ng healing? Ang daming gumagaling kasi may sakit. Gustong i-demonstrate ng Panginoon. Mostly, parati niyang dine-demonstrate ang kanya is for the unbelievers. Yes. Pero pagdating sa saints, ini-equip tayo. More on apostolic foundation ang binalagay sa believers, pinalalakas, pinatatatag, ini-equip para mag-function sa labas. Para pagdating mo sa marketplace, pagdating mo doon sa mga customer mo, kung ikaw ay tindera, nakikita mo you're functioning in the Spirit, you can say a word sa isang tao na bumibili sa'yo. You could prophesy doon sa isang customer na bumibili sa'yo. Kung tricycle driver ka, sensitive ka sa Holy Spirit, you can impact yung sumasakay na yon. So that is functioning in the next level ng dimension. Kasi nagpa-function ka in the Spirit kahit saan ka na naroon, kahit ano pa ang vocation mo, kahit ano pa ang profession mo sa marketplace. Marketplace becomes that place to advance the kingdom. Saan kayo ni-equip? Dito. Sa ganito. Kaya ang word doon sa Book of Acts, the Lord added daily unto them. Bakit daily ang addition sa kanila, hindi tuwing Sunday? Ha? Kaya pala sila ganun, para silang organism na unstoppable. Wala naman silang leader, pero ang bilis silang dumami. Kasi hindi sila organization. They are organism. Na bawat individual has the capacity to energize everybody and to influence everyone around them. Amen. Nakita na ho ba kayo ng organism? Punta kayo sa microscope. Tingnan ko na yung isang organismo. Dumadami sila pero hindi mo ma-identify yung leader nun. Ang organization, may mga leader, may ganyan. Merong structure. Si Stephen, kitchen ministry. Very powerful. Yes. Nagliliwanag yung mukha habang nakikipagdebate doon sa mga leader. Binabato na siya, nagliliwanag yung mukha. Amen. Ba't ganun siya? Anong meron sa kanya? Di naman siya apostle, di naman siya, wala siya sa fivefold. Pero bakit ganun? Isang normal na Kristiyano. Because what is the practice? They gathered daily to pray. Yung
Yung pag-raise up nung lumpo sa beautiful gate ni Peter, James, and John, it was what? It was done by corporate apostle. Hindi ito ginawa lang ni Peter or ni John. Dalawa sila na trumabaho doon. Look at us. Hindi niya sabing, look to Jesus. No, look at us. Dahil meron silang ginagawang prayer sa synagogue, sa temple at 3 p.m. Lagi yun. Araw-araw yun na ginagawa nila. Na makapag-engage kay Lord araw-araw. Ma-encounter si Lord araw-araw. Magutom kay Lord araw-araw. Ma-experience si Lord araw-araw corporately. Kaya lahat sila natuto sa gabay ng banal na Espiritu. Lahat sila tinuruan ng Holy Spirit individually. Every time they gather corporately, merong ibang tinuturo ang Holy Spirit sa bawat individual. O just imagine, si Kenneth Hagin, nagsasalita. Meron siyang sariling teaching na inihanda para sa lahat. Pero hindi lahat ng teaching na yon na kanyang sasabihin ay mauunawaan ng lahat. Hindi porket maganda yung pagkakagawa ng homiletics mo, lahat yan ay mauunawaan ng lahat ng tao doon sa kongregasyon. Magkakaiba ang sukat ng kanilang pagtanggap, pagkaunawa. Pero bakit nakakatanggap sila? Alam niyo kung bakit? Nagpakita ng isang vision si Lord kay Kenneth Hagin habang siya ay nagpipreach. Nagtuturo si Kenneth Hagin, meron siya nakitang isang tao na nakaputi sa gitna ng kongregasyon. Habang nagpipreach si Kenneth Hagin, yung tao na yun na nasa gitna, kinakapture yung words na kay Kenneth Hagin. Pagkatapos, ang ginagawa ng tao po nakaputi sa gitna, nilalagay niya yung sa isang tao. Tapos kukuha na naman siya. Kukunin niya, lalagay sa 3 tao. Kukuha na naman siya. Tapos lalagay, Lord, sino yung tao niya? Bakit ganyan niya? Ano? Kinukuha niya yung words ko tapos dinidistribute niya doon sa tao. Bakit iba-iba yung pinaglalagyan niya? Sabi ng Panginoon. Hindi ba alam kung sino yun? Yun yung Holy Spirit. Na kapag ka nagsalita ka, inilalagay niya sa tamang sukat ng pang-unawa sa lahat ng tao na naroon. Para maunawaan ng lahat ng tao yung sinasabi ko sa level ng kanilang kaunawaan dahil ang Holy Spirit lang ang makakagawa niya at one time. Kaya doon sa Pentecost, nagsalita ang Diyos, pero nagsalita siya sa 120 people. Paano nakapagsalita ang Diyos sa 120 people na yun? Ng iba-ibang lengguwahe. Pwede magsalita ang Holy Spirit ng lengguwahe ng English. Pero bakit siya nakagawa ng ganong klaseng lengguwahe ng sabay-sabay at one time? Pwede naman tiki-tiki isa lang, pero sabay-sabay na nagsalita ng iba-ibang lengguwahe. Sino makakagawa niyan? Kaya mo bang magsalita na magkaibang lengguwahe? Tayo, kaya ba natin magsalita? 3 tayo, magsasalita tayo ng iba't ibang lengguwahe. Hindi mo magagawa yun. But kung bumaba yung Holy Spirit, kaya niyang gamitin ang bawat isa na magsalita ng maraming linggawa at one time sa lugar na yun. That's the Holy Spirit. Kaya kung di mo alam kung paano mag-flow doon sa anointing ng Panginoon, and you don't understand, you don't value the anointing, you don't value the anointing upon your life, at hindi mo ito masustain ng holiness and righteousness, time will come, hindi mo napansin na wala na pala yung anointing sa'yo. You lose your relevancy, you lose your favor, you lose your attraction, you lose the way you minister in an easy way. You become struggling in your serving God because you lose the anointing. Kaya magkakaroon tayo ng mga equipping bago tayo lumabas. Bago tayo, pagdating natin doon, acceleration ang gagawin nating equipping. Lahat ng 3Ws, magkakaroon sila ng, magpe-prepare sila ng kanilang mga materials so that it will be downloaded sa 3W na yun.
Kaya lahat ng mga leader ng 3Ws, you prepare ay materials. Fast. Magsimula na kayo mag-fasting. I-consider ninyo yung 3W na yun na parang 3 congregation, parang ikaw yung pastor doon. Start fasting. Anong klaseng equipping ang dapat nilang maintindihan? To increase their spiritual quality and spiritual service and spiritual function in the kingdom. Hindi pwedeng nag-debate lang tayo ng 3W. Anong direction nila? Oh, meron na. Anong direction? Anong direction ng mga leader? Anong klaseng material sa dapat mong mag-gather? You gather now. Bago pa tayo bumalik doon, bago tayo pumunta sa ating panibagong, meron tayong gagawin. Hindi yung pagdating mo doon, saka ka palang mag-iisip kung ano ipapakain mo doon sa 3W department na yun. Naghanda kayo physically, hinanda mo yung ceiling, hinanda mo yung ilaw, hinanda mo yung flooring. Di ka naghanda kung ano ang susunod na spiritual level na pwedeng i-build doon sa mga tao. Bago yung lugar. Pero lumang espiritu. Sayang. You got to be what? Enlarged. You need to be enlarged. You need to challenge yourself. Kailangan mahamon mo yung sarili mo. Kailangan masabi mo sa sarili mo, hindi ako pwedeng manatili sa level na ito. Kailangan mag-fasting ako. Kailangan isip ko si Lord. Kailangan alam ko yung dapat kong gawin. Kailangan mag-function ako ng ganito. Baka maulit na naman, masayang ang buong taon ko. Naglalagalag lang ako. Paikot-ikot lang ako. Ganun pa rin ang pamilya ko. Ganun pa rin yung mga buhay ng mga anak ko. Walang nangyayari. Why? Kasi walang nangyayari sa prayer. Diba? Hello? Aabot yung mga pagkakamali yun, hanggang apo yun, hanggang sa kaapo-apuhan. Pwede bang mahinto yung pagkakamali? Yes! Pwede! Pwede mabago. We believe in prayer. We believe in faith. We believe in God who answered prayer. But do you really embrace the price to pay na dinidiman ng prayer na yun? May sakripisyong gagawin. Diba? Physically, sa church, nabubuhay yung iba. Yung mga nakatago nilang pera, nabubuhay. Na ibibigay. Nagkakaroon ng burden physically. Pero pagdating sa physical church, we are the church. Meron bang nabubuhay? Meron bang lumalabas na nakatago potential na pwede pa palang ilabas? Dapat meron. So I suggest sa lahat ng leaders sa 3W, create a committee. Create Paul, Peter, James, and John. Mag-create kayo ng 3. Doon sa committee na yun ng 3W. Sino Peter, James, and John nyo? Umupo kayo. Pagpastingan nyo. Tingnan niyo kung ano yung pwedeng materials. Gather the materials para lumalim ang worship. Gather materials para lumalim ang warfare. Gather the materials para lumalim ang pagkakagamit at pagkakatayo at pagkaka-obey sa word. So when we consolidate the 3W, we become a governing church. We govern the realm of the Spirit. We maintain the open heaven above us. People will begin to be attracted into that place. Why? Because everybody is functional. Pero kailangan mabago. Hello? Lumalala buhay ng anak mo, lumalala yung buhay ng apo mo, lumalala. Ano sinasabi sa inyo? Pinoprophesy nila, laliman mo pa ang prayer mo para mabago mo sila. Hello? Hindi yung nanonood kasi, para wala na lang away, pabayaan ko na sila. May sarili-sarili naman silang kalooban. Bakit? Sinubukan mo na bang lumalim sa pakikipaglaban sa kanila sa prayer? Nasubukan mo na ba yung lalim ng fasting? Nasubukan mo na ba yung consistency ng declaration?
Nasubukan mo na ba yung focus ka roon? Hindi pa. That's the reason why walang nangyayaring change sa paligid natin. Hello? Yung bang mga anak na train into the Word? Train up a child in the way that he should go? That when he grow old, hindi siya lalayo doon? Bakit lumayo? Bakit ang lamig? Yung mga sumunod na generation? Because they were not trained. Magkaiba yung sinasabi mo, anak, magbasa ka ng Bible. Magkaiba yung tinitrain mo sila. Magkaiba yung sinasabi mo, maghugas ka ng pinggan. Magkaiba yung nilalatag mo siya. Kumukuha ka, tinadala mo siya doon sa lababo, anak, ganito paghuhugas ng pinggan. Pakita ko sa iyo. Kita mo yung dumi na yan. Lagay mo muna sa isang lugar. Lahat ng dumi. Lahat ng dumi. Marumi na yan. Hugasan mo lahat yan. Tubig muna. Pagkatapos, kumuha ka ng sabon. Ganito ang paghuhugas. Dinemonstrate mo, trinain mo. Napansinin po ninyo, yung mga batang babae, maliit. Nakita nila nanay nila naghuhugas sa lababo. Maliit pala, ha? Ano ginagawa pag wala na yung nanay? Kumukuha ng upuan yung bata. Tumatayo. Walang nagtuturo kasi may nakitang ganun yung nanay. Hugas ang pinggan. Pero pansinin nyo, pag nagkaroon na ng utak yung bata na yun, hindi niya na ginagawa yung kanyang ginagawa nung wala pa siyang utak. Nung mayroon na siyang utak, kailangan pang utusan. Right. Kailangan yung utos mo specific. Kasi pagka sinabi mo, hugasan mo yung baso. Baso lang talaga hugasan. Lahat ng plato na naroon, hindi nyo nahugasan. Kasi ang utos, baso lang. Ganyan kabaliw ang mga henerasyon yan. Right. Kailangan sabihin mo sa kanila isa-isa. Right. Dahil kulang sa mga logic yung mga generation yan. Walang logic. Sino nag-program ng mga utak nila? Mga social media. May paano mo lalabanan yan? Hindi lang demonyo kalaban mo. Yung utak na na-develop sa mga isipan nila. Eh minsan nagtataka ka, pinagpe-pray mo naman sila. Yes, pinagpe-pray mo sila. Pero yung utak nila di naman nababago kasi they were not trained in the Word. Hello? Amen. Andiyan ho kayo? Amen. Kaya hindi pa pwedeng papetik-petik ka lang sa prayer. Minsan ang atake ng kaaway, aatakihin niya yung nagpapaapoy. Pagka nawala na yung strength ng nagpapaapoy, apektado na lahat, manlalamig. Magkakaroon ng infeksyon ng panlalamig. Ba't na nalalamig yung lahat? Kasi inatake yung nagpapaapoy. So mas lalo ka mag-apoy kapag hindi sa prayer. Pagka ganyan, mas lalo ka mag-apoy. Praise God. Bibigyan ko sa iyo ng isa pang word and we close in this. Mismong si Lord ang nagsabi, nag-declare nito ng potential nito. But you need to capture the revelation. Hallelujah. Go to Genesis. Genesis. Chapter 11. Verse 6. Genesis chapter 11, verse 6. Itong verse na ito, pag binasa mo yung buong chapter na yan, ang context nun, lahat ng tao ay nagkakaisa. One language. Are you here? Di ba makikita nyo, ito yung context nito na Tower of Babel.
Lahat sila nagkakaisa. Kung babasahin ninyo doon sa verse 4, sa verse 3, sabi niya, They said to each other, Come, let's make bricks and bake them thoroughly. So they used the brick instead of stone and tar for mortar. Verse 4, and they said, Come, let us build. Pinahon niyo yung word, Come, let us build. Ang sinabi ng word, Come, let us build. Nakita mo ninyo yan? So nag-agree sila na merong mai-build. At ito yung Tower of Babel. Pero tayo, as saints, we come together and we build something. How do we build? In prayer. How do we solve? In prayer. Amen. Pagdating sa verse 6, pansinin po ninyo, sa verse 5, But the Lord came down to see the city and the tower that men were building. So ano sinabi rito? Bakit? Dahil lahat sila ay merong isang lengguwahe. Tingnan po ninyo yung verse 1 ng verse 11. Sabi niya, the whole world had one language. Saan papunta ngayon ang generation na ito? One world government. One world currency. One world religion. One world monetary system. One world economic. Papunta sa one. Genesis 11 verse 1. Kapag nakikita na ninyo yon, same thing na sinabi niya, let's go down. Ibig sabihin, darating si Jesus. Malapit nang dumating si Jesus as a second coming because the world is becoming one. Papunta na siya sa one world government. Yun yung second coming. Pero ang purpose niya rito, dahil nagbibuild sila ng kanilang sariling kingdom, magko-collapse ito. Kasi kung paano ginulo ang Tower of Babel, ganun din guguluhin. Pagdating ni Jesus, matinding earthquake, na malakas na earthquake na hindi pa nararanasan ng buong mundo. Na magkakabitak-bitak ang mundo. Magkakahiwala yung mga kontinente at mga isla. Kaya itong chapter 11 na ito, it's a prophetic picture ng second coming. Ano sinabi doon sa verse 6? Sabi niya, it is applied sa ating pong prayer ngayong gabi. And then the Lord said, napansin niyo, verse 6, the Lord said, if as one people speaking the same language, every say same language. Same language. Ibig sabihin, nandoon yung parehas na lumalabas sa ating bibig. Iisa lang ang lengguwahe natin. We come into the point of unity. We come into the point of understanding. We come into the point of one accord. And then ito sabi ni Lord. Sabi niya rito, they speaking the same language and they have begun to do this. Pansinin niyo yung sinabi niya. Si Lord nagsasalita rito. Na para bang na-discover ng mga tao ang susi para ganapin o gawin ang isang bagay na imposible. Ano sinabi rito? And then nothing they plan to do will be impossible for them. Sinin po ninyo, si Lord ang nagsalita na nun. Wala daw magiging imposible sa kanila. Once we come into the point of unity and begin to build what we are agreeing upon in prayer, in faith. Sabi ng Panginoon, nothing will be impossible for them. 5 months ago, inopen nila sa akin kung ano yung pwedeng gawin dito ngayon sa project ni Nehemiah. How many months ago yun? Nagkainan doon sa labas, sa gate. They open up this picture, this possibility. Ang sinasabi lang ni Carlo, meron kaming mga sobrang bakal. Ano magagawa ng sobrang bakal? Huh? It's only a picture.
And then ano sinabi nung iba? Willing sila na trumabaho. And then ipag-pray. You know what happened that night? Nung pinag-usapan niya, it's only a form of agreement. Amen. Yes. Meron bang nangako ng 10 milyon? Meron bang nangako ng 1 milyon? Meron bang nangako ng 30,000? At that time, pwede ako magsalita. Magkano ba pwede mong ibigin? Kung kukwentahin ko yun, hindi kaya. Huwag nyo naisipin niya. But we come into the point of what? Agreement. Yes. Amen. Then in the process, you can see how the hand of God can do it. Amen. Yes. Hanggang nasusugan ng mga panalangin, nasusugan ng sakripisyo, hanggang sa ang Diyos ay kumilos sa isang tao, hanggang ang Diyos ay nangusap sa isang tao, sa puso. Why? Because you have agreed something. Yes. You have touched something. Then the Father had done it. Nag-agree kayo? Nag-agree din ako. Then, let's do it in the process. So makikita natin, hindi man ganun kadali, but the process was so sure. Yes. Amen. That's the power of agreement. Na behind the scene, kumilos ang Diyos. Kasi hindi lamang tayo, makinig kayo, hindi lang tayo nag-pray. Someone stepped in. Someone believed on the agreement. Someone believed. And ito yung opportunity na binigay ng Panginoon. Mapa 100, mapa 1,000, mapa 5,000, mapa 500. Mapapansin nyo, ang bilis kagad ng ROI doon sa mga tao nakita nito. Bakit? Kasi napag-agrihan ito ng langit at ng lupa. Nung sinabi ni Brother Alan, Pastor, nag-usap kami ni Jenny na sagutin na lang namin yung gypsum, yung roof, yung ceiling. What happened after 2 days? Wala pang 24 hours. Nagpe-pray sila. Merong nagbigay ng almost 90,000 na parang advance order. Nag-deposit ng 90,000, tapos sabi, uunti-untiin yung pagkuha ng materials. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung 90,000 na yun, magagamit na nila yon, bumili ng supply, maibenta agad, at magagamit ng paulit-ulit yon in 3 months. Amen. Para siyang naging PC. Para tumakbo yung negosyo. Amen. Naintindihan nyo? Amen. Kasi yung binibuild natin ito, hindi yan own ng Bermudez family. Yes. Hello? Amen. Kaya walang individual na magmamalaki dyan. Yes. Because it is a corporate effort. Amen. It is a corporate agreement. And it must be felt by everyone. Kaya ni-encourage natin sila. Kahit man lang sa intensity ng prayer, may mangyari. Hello? Yung last verse ko, Genesis 11:6, nakita ng Diyos dahil iisa yung kanilang lengguwahe. Anong ibig sabihin ng iisa? They have the word Amen. Amen. They have agreed something. Now, if we give ourselves into this, sana ma-challenge tayong lahat na mas lalo pang lumalim, mas lalo pang manampalataya, mas lalo pang ibigay ang ating sarili sa sakripisyo at lifestyle ng corporate prayer dahil kumikilos ang Diyos. Everybody eyes closed and begin to pray in the Spirit right now. Oh God, in the name of Jesus, Sakataria Labamado, Sendi Bala Karoba Danibea.
Ora baka shikedi le baka. Shikedi ala baka taria la baka taria la baka. Mandalo boko tolo bobo yele meyani. Sima doko tolo boko taria. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah, right now. Right now we welcome you. Begin to take away every obstacle. Listen, as you are connecting right now, that you allow the Holy Spirit to be sensitive. Be sensitive to the Holy Spirit. Right this very moment, I'm going to pray. And if you feel that prayer is resonating in you, you start changing, you start repenting. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we come to you. Sabi mo sa Isaiah 59, verse 1 and 2, the reason why, kung bakit ang iyong kamay ay umikli. Sabi mo, Panginoon, hindi maikli ang iyong kamay para kami abutin. Hindi rin ikaw bingi para mapakinggan ang aming panalangin. But there is a wall na nabuilt between you and us. And it is called sin. It is called sin. Ang pader ng kasalanan. Lord, kung paano mo kinonquer ang Jericho, sinira mo ang pader. The first fight of Israel is destroying the wall. Breaking up the walls that separate God and man. There are walls that need to be identified. Meron na bang pader? Pader na nabuo, pader ng kawalan ng pagkagutom at pagkauhaw sa Diyos. You lose your hunger and thirst. That's why you're not filled. Kung nawala na ang hunger and thirst, cry out to God, Lord, make me hungry for you again. Make me thirsty for you again. Meron ng nabuong pader na hindi ka na nahahamon. It is because the spirit of religiosity set in. Masyado ka nang naging pamilyar sa prayer meeting. Lord, forgive us if our heart is no longer functioning. Forgive us if our heart is already far from you, but our lip service na lang ang nangyari. In the name of Jesus. Lord, right now, one of the sin na minsan hindi napapansin ng mga anak mo is the sin of prayerlessness. In the name of Jesus. Forgive us if we have forgotten to activate and walk into the spiritual authority upang ipaglaban namin ang dapat namin ipaglaban sa aming pamilya, sa aming kapatid, sa aming komunidad, at sa aming bansa. Forgive us if we are not activating that authority, the understanding and the reality of that authority na kailangan lakaran ng iyong mga anak. Forgive us.